Marami nagagusto dun sa Ninja 500 at saka dun sa bagong Z500 ng Kawasaki. Pero what if merong e-bike version nito or electric na? Ang tanong, expressway legal kaya? Alamin natin ngayong araw. Tara! Na nga ng pamahalang gasolina, netizens, marami talaga nagko-consider sa mga electric bike or motorcycle na design para syempre pwede pa rin sa mga highway. Kaya nakakatuwa kasi one of the known brands na kabilang sa Big 4, which is yung Kawasaki, ay nag-release ng kanilang big bike pero fully electric po ang isang to. So kung medyo sawa ka na sa pataas ng presyo ng gasolina, ay pwede mo i-consider ang isang to. Ito nga pala yung dalawang bagong electric bike na inilabas si Kawasaki, Ninja E1 at ZE1. So basically, ito po ay electric version ng Z500 at Ninja 500. Makikita mo naman sa looks na talagang very the same yung kanilang pinaka-design, which will make you think na talagang counterpart na electric lang itong ZE1 at Ninja E1. Ngayon, syempre, magkakatalo na lang yan kung yung iba ay gusto pa rin talaga ng ear gasm na nagbumula sa engine ng isang big bike, lalo na from Kawasaki, or meron namang mga tao na gusto lang talaga ng tahimik at payapa na ride, plus mas healthy pa sa environment. Ngayon, para naman sa mga nagdududa sa magiging performance ito ay hindi po siya nalalayo doon sa may traditional na engine ng Kawasaki dahil meron po itong maximum torque na 40.5 Newton meters. So very torquey po siya. Just for comparison, yung Ninja 500 ay 42.6 Newton meters. So pagdating sa arangkada, which is yung talaga kinakailangan natin for everyday ride, ay hindi talaga papahuli itong Ninja E1. So let's talk first about yung motor type na itong electric bike na ito. We have an air-cooled interior permanent magnet synchronous motor na merong dalawang lithium-ion battery pack, which is yung same na baterya na nakikita natin sa mga eroplano, and it can offer a maximum power of 12 HP. It might not sound that much, pero kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, ay very torquey naman po itong e-bike na ito. So syempre marami magtatanong, ano bang max speed yan or yung top speed? Dahil alam ko marami pa rin ng duda at mas convinced pa rin talaga sa traditional na engine. Ito po ay kaya tumakbo sa eco mode ng 64 kilometers per hour. Ngayon, kapag ka naka-eco mode plus yung e-boost, ay kaya naman ito tumakbo ng 75 kilometers per hour. Pwede mo naman siyang i-turn into road mode, which will give you 88 kilometers per hour. At kung talagang mabilisan ng facing, ay pwedeng road mode plus e-boost na tumataginting na 108 kilometers per hour. So talagang makikipagsabayan na rin siya pagdating sa top speed. Well, of course, di pa rin natin siya maiko-compare doon sa may regular na engine na motorcycle na gasoline type dahil electric bike pa rin po ang isang ito and powered by batteries. Napakagaan lang nito, netizens, parang 150 scooter lang halos yung bigat niya at 140 kilograms. Perfect ito para sa mga beginners na gustong maka-experience ng big bike pero electric. Napakataas naman ang kanyang ground clearance at 160 mm, so even sa mga matataas na humps ng Pilipinas ay hindi ka basta-basta sasayad. We also have a 785 mm sa seat height, so my height is 5'4". I think I'll be dito sa isang to or one leg down lang, pero kakayanin naman dahil magaan lang naman ang e-bike na ito. Parehas din pala sa Ninja yung kanyang frame na trellis high tensile steel, at pagdating naman sa suspension ay naka 41 mm telescopic fork tayo sa unahan, which is parehas na rin sa Ninja 500, habang yung rear suspension naman natin ay gas charge shock with adjustable spring preload. For the tires, mas maliit at mas manipis ito compared sa Ninja 500 dahil meron itong front tire size na 100 by 80 by 17 at rear tire size naman na 130 by 70 by 17. At pagdating naman sa braking system ay parehas pong naka-disc brake yung harap at likuran niya na may dual piston caliper. And sa mga magtatanong, yes, netizens, may ABS na rin po ang e-bike na ito. And syempre, meron din siyang feature na pwede mo siyang i-connect sa yung smartphone to monitor yung mga necessary information for the bike. We also have a very beautiful display para sa kanyang digital na meter panel at naka-LED na rin po yung kanyang headlight. Basically, aesthetic-wise, ay halos kaparehas na lang talaga siya ng Ninja 500, pero madidistinguish mo kung electric ba yung gamit mo sa kulay nito. Dahil silver with green decals yung available colors for the Ninja E1 and ZE1. Kung pagtatabihin mo sila, ang overall dimensions ay mas maliit pa rin talaga itong Ninja E1 if you will compare it doon sa Ninja 500. At sa mga naku-curious naman kung gaano katagal i-charge ang e-big bike na ito, ay you can expect around 3.5
2.7 hours per battery. So, since may dalawa siyang battery, you can expect na nasa around 6 to 7 hours yung magiging charging time mo before you use it. And para naman sa mga magtatanong kung expressway legal na po ba ang isang to, ang sagot dyan ay nung nag-PM kami sa Kawasaki page mismo, ayon sa kanila ay hindi pa expressway legal ang mga electric vehicle or bike na ito. Pero dahil motorcycle yung design niya at hindi yung mga regular e-bike na may bubong, ay pwedeng-pwede ito sa highway. Pero kung kayong tatanungin, baka may mga netizens tayo dyan na expert or alam yung certain na answer kung ilan ba yung requirements for an electric bike para maging expressway legal, ay paki-comment naman dyan sa baba para matulungan natin ang isa't isa. Ang tanong, magkano nga ba ang presyo? Ito yung presyo ng Ninja E1. At ito naman po ang price ng Z E1. Para sa inyo netizens, sulit ba itong bagong electric bike from Kawasaki? Isa ka ba sa mga gusto ng life-changing experience na ika nga sa Kawasaki? Their goal is to spark a new era at naniniwala ako na magiging ito na yung future para syempre mas maging environment friendly yung ating mga vehicle. So it's a good job for Kawasaki to start yung electric era na nagsisimula na sa car industry. And soon enough, we will keep up dito sa ating motorcycle industry. It will only take for certain amount of people na sumugal at magsimula para sa pagbabago. Yun lang netizens. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Kung gusto mo mapanatili na makintab ang iyong motorsiklo, I always use Extreme One protection for my motorcycle fairings. I-visit nyo naman kami dito sa Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.